Alright, ito na yung shock natin at ayusin natin kasi nag-leak. Yan. May leak yan. At hindi na maganda yung performance niya. At ituturo ko sa inyo kung paano step by step ang pagpaklas nito. At dumating na din ang ating oil seal na napakadami, 10 piraso. 4 yung in order ko, 10 piraso dumating. Ito yung unang step, gamit tayo na itong flat screw. Siksik natin dito. Puputin natin to. Wala tayong special tools kaya ito muna. DIY muna tayo. Maganda din to pagka may nalalaman kayo sa mga motor nyo kasi nakakatulong to lalo na pag malayo kayo sa mga mekaniko. At least magagawa nyo. Ito napapanood ko lang sa YouTube, kaka-YouTube to eh. Ayan, tanggal na. Tapos, ganyan, nagutin lang. Ayan, tanggal na. Dahan-dahan sa pagtanggal para hindi magasgasan tong sapling natin. Ano yung mga leak niya, mga oil yan, galing dito. Kasi nagtagas yung itong oil seal. Ayan yung nagtagas. Meron siya ditong adjust. Ito yung pinakamalambot. Ito, tanggalin muna natin tong washer niya. Ayan, lagay natin dito. Ito yung unang label niya. Malambot. Bahagyang malambot. Tapos ito, patas ng patas yan. Hanggang patigas yan. Yan, natanggal na. Dapat tandaan nyo pagka yung sequence ng pagkatanggal nyo para hindi kayo malito pagkabalik. Okay pa naman yung nito eh. Kasi bumabalik ng bahagya eh. Unlike sa isa na pag prines ko, wala na, hindi na bumabalik. Ibig sabihin, meron pang laman tong hangin niya. Kasi pag walang laman tong hangin dito, hindi ito babalik. Stuck up lang yan. Hindi matabingi. Yun, tanggal. Ayan, tanggal na. Yun. Ayan, yung nag-leak. Kita niyo kung yung leak niya. Medyo mahirap tanggalin yung dito. Release ko muna yung hangin dito. Yun. Ito, natanggal na. At ayan. Nilagyan siya ng seal. May hangin kaya medyo mahirap matanggal dyan. Kaya gawin nyo, press nyo lang tong niya, pito niya. Oh. Ibig sabihin hindi ito nag-leak. Ayan, so tanggalin natin dito. Sakto yan dito. Para may press nyo bababa para masungkit nyo yung lock nya. Ganun ulit, pukpukin natin. Yun. Sa wakas tanggal na. Ito yung lock nya. Ayun, gumamit na lang tayo ng 12 na nut. Tsaka natin iangat. Ayan, tinanggal natin gamit ang plies na. At ito yung storage ng hangin. Ayan yung niya. Oil. Ayan. Ayan. Tatanggal yan. At lilinisan natin kasi nilagyan ng sealant. Yun yung gagawin natin pagtapos ng lahat. Sunod na natin tanggalin to. Ito. Ang bagay mo dahil di ka tikinig. Yun, natanggal na natin. Ayan. Dahan-dahan lang.
Yun. Food coin. Tanggal na. Yeah. Tanggal. Ayan. Nakitsura ng piston. Mo yun. Ito, piston yan, anak. Ayan. Ito yung unang o-ring. Water, daddy. Oil seal pala. Tapos, ito, baklasin natin to. Ito yung nakolekta nating oil. Ang dami pala. Niyo. Ayan yung imbaka ng hangin. Dito naman sa piston. 14 mm. Ayan. Ito na lang. Kuha kayo ng screwdriver. Pasok nyo dito. Tapos, eto. Ganito na lang. Yan. Pangontra. Ganyan. Tapos, pihit. Okay. Medyo maselan tong parte na to kasi ang daming ring dito. Kaya kailangan natin kumuha ng panali. Diskartehan na lang natin. Ito na lang natin ilagay. Unahin natin to para hindi magkapalit-palit. Sunod natin to. Yan. Dami kasing to eh. Oh, ito pa lang ang dami ah. Eh pagka nagkapalit-palit yan. Baka maapektuhan yung performance ng shock natin pagka nagkapalit-palit. Ilan? Parang plate siya oh. Maninipis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na washer na maninipis. Yan. Tapos ito. Oops, mayroon pa pala. Yan oh. Itong buo. Ang tawag dito. Piston. Yan. Tapos itong washer ulit. Isa. Ito tapos maliliit. Yan o. Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 6 tong malaki. Kailangan hindi yan magkapalit-palit. Ay ilagay natin dito para ganun pa rin yung sequence niya pag binalik natin. Yan. Tapos lock natin. Look kay daddy. Ganyan. So sumunod ito. Itong lagayan ng o-ring, oil seal pala. Pagtapos nun, check natin tong safety natin kung may tama. Medyo okay naman. Wala namang tama. O kaya balik ko. Yung isa may tama eh. Buti ito, wala. Ang gagawin ko para mas hihigpit. Ito, mamaya turo ko sa iyo kung paano putulin to para mas humigpit. Para mas hihigpit dito sa softing niya. Para pag nilagay natin, mas mako-compress niya tong part para mas lalapat maayos dito. Tapos may higpitan pa niya pag naputulan yung spring. Mas magkakaroon siya ng pressure para mahigpitan itong softing na to. Mamaya natin putulan yan. Ito pala, hindi basta-basta putulin to kasi may lock to eh, parang tornilyo. Tignan nyo, tanggalin ko.
Ito yung ginagawa ko dito sa mga front shock ng CB400 ko. Pinuputulan ko kasi yung aftermarket na oil seal medyo maluwag. Kaya pagka tagalan nagamit, medyo malalaylay to kasi kakagaan, malulus to. Anong tawag doon? Kakaroon ng awang. Ito, tanggalin ko to. Driver screw, flat screw. Panungkit dito para matanggal natin yung oil seal. Yan, tanggal natin. Tapos sunod, meron siyang washer. Ito, makapal tong washer, no? Ito, tagal pala eh. Plinice ko lang. Pinahirapan pa ako. Tapos tanggalin natin yung isang washer. Yan. Eto. Yan siya. Ito, tanggalin natin to. Tapos papalit natin tong bago. Panungkit talaga. Yan. Laking tulong to. Yan, una natin hinugasan to kasi lalagyan pa natin ng sealant, tapos ilalagay ko dito sa baso para at least 2 hours 3 hours bago natin hanginan para tumigas na yung sealant. Linisan na natin to, ibalik natin, pero bago natin ibalik, lagyan natin ng 1101 na gasket. Yan, nalagyan na natin. Tayin lang natin na 1 minute para medyo tumigas konti. Sana hindi ito mag-leak. Yan, pwede na siguro. Tapos lagay ko na ba? Konti lang. Ito yung lagayan ng hangin, 100 PSI yung ilalagay natin na hangin. Sabi ng napagtanungan ko na dating gumawa na ito. Kung gusto yung magpagawa sa kanya, kontakin nyo si William Mototech, taga Pampanga. Sa akin, NLBC ko eh. Baka kasi may tama yung mga shafting nyo. Baka may tama yung mga shafting nyo. Wala kayong pamalit. Kung siya, meron siya eh. Kasi gumagawa talaga ng mga show shock. Iba't ibang uri ng shock. Pag may tama, papalitan yung shafting niya. Pwede na siguro. Lagay na natin. Yan. Lumabas yung iba. Yan na lang natin dito sa gilid. Yan. Yan. Yeps. Lagay natin tong lock. Ang susunod na gagawin natin ito. Nasira to, di ba? Dapat ganyan, meron yan. Kaso wala tayong makukuhanan ng ganito. At ito pa, nung tinanggal ko, ito nasira. Ito, buti ito, hindi pa. So, hindi natin palitan yan. Ang palitan natin yung oil seal dito. At ito naman, gagawa natin ng paraan. Total, marami tayong oil seal. Ito na lang gagawin ko, epoxy ko dito.
Ganyan siya. Tapos ito yung oil seal. Yan, patong lang natin dyan. Bahala siya dyan. Para may guide, pasok natin to. Para hindi tumaping. Sikip ng ano. Sikip ng oil seal. Sana effective to. Yan. Ganyan na lang gagawin natin. Total motor naman natin to. Experiment. Tapos matuto pa tayo. Kasi mahal to eh. Mahal paggawa to. Mga 2.5. Depende pa kung maganda yung shafting mo. Pag hindi maganda yung shafting mo, nako, papalitan yan eh. Magkano din yung shafting? Mahal din yan. Sinasabi kong putulin natin Putulin na mo, Mami. spring dito sa oil seal. Meron siyang spring at dito meron siyang dugtungan. Tanggalin ko. Yan. Mami. Yan, natanggal. Mami. Ito sa itong isang side niya, ayaw mag-focus. Yan, medyo matulis yan. Huwag yan yung puputulin. Eh, dito tayo magpuputol sa kabila. Yan. Ayan, naputol na natin. Ganon kahaba, ganon. So, makita eh. Yan, ganon kahaba yung pinutol natin. Tapos, tugtong natin to. Parang thread lang to. Yan. Parang tornilyo lang siya. Itong kape mo, Mami. Ba't wag kape mo? Ili. Yan. Di na yan matatanggal kasi nakalock na. At ilagay na natin dito. Yan. Pasok na. Bago natin ilagay yung oil seal, lagyan ko ng konting pandikit. Manipis lang. Uy, manipis eh. Ba't madikit. Bago natin ilagay yung oil seal, mahin muna natin tong washer. Tignan nyo yung washer baka mabaliktad. Itong may guhit dito sa gilid, dapat sa yun pailalim. Yan. Ganon. Tapos ito namang oil seal, dapat itong oil seal yung may awang dito. Itong pinanlagyan natin ng yan ring. Dapat yan yung naka-ibabaw. Tapos lagay na natin. Yan. Tapos mayroon pang isang washer. Itong isa medyo flat. Itong isa medyo may curve dito sa kilid. Gagawin natin. Ito, nung tinanggal ko itong flat surface dito eh. Itong mas flat. Sa yung napaibabaw. Susundin natin yun. Yan, ganun. Tapos, tulak natin. Gamit natin ito, panulak. Lagay natin yung washer. Ito. Yung flat surface dito sa ilalim. Ganon. Tapos tulak nyo lang. Yan. Nilinisan natin tong shafting. Malinis na. At itong mga parts. Pati ito. So, ang uunahin natin ito. Itong support dito sa baba. Para in case na mabigat yung
angkas, pag sumagat, ito muna tatamaan niya. Hindi na matatamaan tong bakal. Lalo na pag naubusan ng shock nyo ng langis. At okay naman tong softing natin. Ito ang susunod na cover. Ganyan. Ang pwesto nito, ito, pababa siya. Ganun siya, oh. Hindi nakaganon. Nakaganito siya. Yan. At ito unahin natin. Dahan-dahan lang. Yan. Sikip. Yan. Pasok. Yun. Ayos. Yan. So, ang mauna itong makapal na washer. Tignan nyo, baka hiwa-hiwalay ito. Tignan nyo, daming washer yun. Sa baba. Ayan. Tapos, mayroon siyang apat na washer. Ayan. 5 pa pala. 5. 2 malalaki. Tapos 3 maliliit. Tapos sumunod tong malapad. Yan. Tapos itong pinaka piston niya. Hirap pa. Kailangan may shot dun sa gitna. Yan. Tapos itong malaki. Tapos washer na naman na malalapad. Ayan. 1, 2. Dami. Hindi, nahulog pa. Dami. Ito yung abot ng shampoo eh. Yan. Lagay na natin. Yan. Tapos 2 maliit na washer. Dami. Ay. Yan, isang maliit tapos isang malaki. Tapos nun, ito na. Yan, itong makapal na washer. Daming washer. And last, itong tornilyo niya. Tandaan nyo ha, baka pagtanggal nyo na ito eh. Kung saan nyo nilalapag, kailangan may sequence yan. Yan. Yung napanood ko na namumove to eh. Dapat magaganyan eh. Kaso ito, pag nilak ko eh, sagad eh. Yan. At tigpitan natin ng 14 mm. Yan ang diskarte.
Kasi wala tayong tools na nagamit. Gano'n na lang. Oops. Sakto lang na ano, higpit kamay. Yan. Okay na yan. Yan yung style niya. Okay, natapos na natin to. 100 PSI sabi. Pero di ko pa nilagyan. Saka na lang. Lagay natin tong pakit. Yan. Ito, di ako sigurado dyan. Kung ilan ml lang magagamit. Nagbe-base lang ako dito. Base sa napanood ko sa YouTube din. Ayan, ilalagay na natin tong piston niya. Ayan yung forma niya. Ayan, ilagay na natin. Dahan-dahan. Overflow. Pumbahin natin para matanggal yung hangin. Nakita nyo, may bula-bula yan. Yan yung hangin yung bumubula. At after natin ma-rebuild, ayan na ang ating Showa Shock Japanese brand from Honda. At ito yung stock talaga ng CB400 Super 4. At pagbibili kayo sa market na ito, napakamahal ata to eh. Abot ata to ng 30 pataas eh. Di ko lang sure, pero alam ko ganun eh. At hindi ko na videoan pala nung pagbalik dito sa sapting niya. Nalobat kasi. Pero ganun pa rin. Ano nyo lang. Medyo dahan-dahan lang sa pagbalik dito. Kasi baka magaskasan to. Tuktukin nyo lang ng bahagya. Putwal lang yun. Sakto lang. Hindi naman yan masyadong matigas. Tapos i-pump yun ng i-pump, tapos yung hanginan para makabalik. Ito wala pang hangin to eh, yung dalawa, tsaka ako na lang hanginan niya. Tapos yung pagbalik naman nito, unahin nyo muna to bago itong washer. Ayan, bago nyo ipasok itong spring na yan. Tapos gamit din kayo ng screwdriver kung wala kayong gamit. DIY matic na yan. Bahala na kayong dumiskarte tsaka sa pagbalik na ito. At dito may mga ano dito, bitak-bitak palitin, tsaka ako na lang palitan yan pagka may time ulit ako. Ipagawa ko dun sa gumagawa ng bushing talaga. Tapos ganyan muna. Buti itong isa meron pa eh. Ang ginawa ko, binaliktad ko na lang. Ito kasi pagka nilagay mo, ito yung tumatama sa baba eh. Yung sa taas, hindi naman. Kasi ang pressure nasa baba. Tapos ito naman, ang pressure naman dito nasa taas. Kaya binaliktad ko ulit. Ito yung dating nasa taas. Ngayon, ginawa ko, binaliktad ko. Para itong mas makapal. Siya rin ang sasalo. Pansamantala. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at ating Facebook page, Born to Rides.
para sa mga tropa kong naka Super 4, baka may matutunan kayo sa akin. Ito, mga pinanood ko lang sa YouTube yung mga pinaggagawa ko dito eh. Paulit-ulit na pananood, tapos ayan, ako na nagbaklas. Pati sa front shock ko, ako din naggawa. Hanggang ngayon, wala pa namang tagas. At yung ginamit natin na oil seal, nakuha ko lang yan sa Lazada. Tignan natin kung hanggang kailan. Yung oil seal na nilagay ko dun sa front shock ko, galing din sa Shopee at Lazada. Ang ginawa ko, pinutulan ko lang yung spring para medyo humigpit, mas kakapit dito sa shafting at saka sa fork. Magto 2 years na, hindi pa naman naglilik. Ako na ding naggawa kasi nung una paggawa ko dun, nako, 3,000. Samantalang nung ako naggawa hindi umabot ng ganun. Wala pang 1,000. Kasi yung mga oil seal sa Lazada at Shopee, mga mura lang yun mga 300, 400. Pag ginawa mo naman ng tama, medyo tatagal din. So, ayan. Thank you.